Kabanata 1656, ang pagdating ng kagalang-galang na Dragon Flame. Mga handgal ng Alchemist Alliance. Lumabas kayo. Boom! Isang nakabibinging sigaw ang yumanig sa buong kalangitan. Kasabay nito, isang napakalakas na bugzo ng hangin ang rumagasa sa buong paligid na parang kidlat. Sa loob lamang ng isang iglap, ang buong espasyo sa paligid ng Blazing Sky Tower ay nabalot ng isang nakapangangilabot na presyon. Isang salita pa lamang. Ngunit sapat na iyon upang manginig ang langit at lupa. Hindi pa man nagpapakita ang may-ari ng tinig. Ramdam na agad ng lahat ang kanyang napakalakas na cultivation. Kung ang isang sigaw lamang ay may ganitong kapangyarihan, gaano pa kaya kalakas ang kanyang tunay na pag-atake? Boom! 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 Hindi napigilan ng maraming alchemist sa loob ng Blazing Sky Tower na mapa-atres. Ang ilan sa mahihinang Elixir Grandmasters ay hindi kinaya ang matinding presyon. Tumalsik sila palabas ng tore habang nagsusuka ng dugo. Puno ng takot ang kanilang mga mukha. Karamihan sa mga alchemist ay dalubhasa sa spirit energy at alchemy. Ngunit kakaunti lamang ang tunay na mahusay sa martial arts. Dahil dito, lalong namukod tangi ang pambihirang talento ni Zephyr. Hindi lamang siya mahusay sa alchemy at soul cultivation. Isa rin siyang napakalakas na mandirigma. Sa loob ng libu-libong taon, halos wala nang katulad niya. Dragon Flame. Hindi ba't sumasobra ka na? Biglang umalangaw-ngaw ang malamig na tinig ni Luo Shui. Kasabay nito, isang maringal na kapangyarihan ang sumabog mula sa Blazing Sky Tower. Sa isang kisap mata, sabay-sabay na lumitaw sa himpapawid ang 4 na 9-star Elixir Grandmasters. Sa pagdating nila, bahagyang nabawasan ang nakapangangilabot na presyon. Kasabay nito, nagsimulang lumiwanag ang buong Blazing Sky Tower. Isa-isang sumiklab ang mga sinaunang ron. Isang napakalaking depensibong harang ang bomb alot sa buong tore upang salagin ang napakalakas na aura. Crack! Nagbanggaan ang dalawang puwersa. Nanginig ang buong kalangitan. Pagkatapos, unti-unting nabiyak ang kawalan. Mula roon ay lumitaw ang isang grupo ng mga makapangyarihang tao. Sa unahan nila, nakatayo ang isang matandang lalaki na balot ng naglalagablab na apoy. Mistulang isang Diyos ng apoy ang kanyang anyo. Ang bawat hakbang niya ay nagpapaliyab sa hangin. Ang bawat hininga niya ay tila kayang sunugin ang buong kalangitan. Napakalakas ng kanyang aura, na parang kaya niyang tupukan maging ang mga bituin sa siyam na kalangitan. Sa kanyang pagdating, lalong uminit ang buong paligid. Maging ang espasyo ay tila hindi na makayanan ang kanyang kapangyarihan. Lihim na napabuntong hininga sina Longyun at ang iba pa. Siya pala, ang kagalang-galang na Dragon Flame. May mapait na ngiti sa kanilang mga mukha. Isa siya sa pinakadakilang alchemy grandmasters ng kanilang panahon. Bagamat bahagyang mas mababa ang kanyang kakayahan kay Luo Shui, hindi maikakailang isa rin siyang alamat. Karaniwan ay nananatili lamang siya sa kanyang sariling alchemist mansion at hindi nakikialam sa mga usapin ng ibang puwersa. Ngunit ngayon, bigla siyang nagpakita. Hindi mapigilan ni Shukon na magkunot-noo. Bakit siya narito? Sa panahong kailangang magkaisa ang lahat ng superpower. Ano ang tunay niyang pakay? Bakit biglang dumating ang kagalang-galang na Dragon Flame? Kaibigan ba siya o bagong kaaway ng Alchemist Alliance? At magsisimula na nga ba ang isang labanan sa pagitan ng dalawang pinakamakapangyarihang alchemy grandmasters ng kanilang panahon? Kabanata 1657, ang pagdating ng makapangyarihang kalaban. Si Zephyr ba ang tunay nilang pakay? Sa totoo lang, hindi ito ang tunay na kinatatakutan ni Zephyr. Ngunit ang kapangyarihang rumaragasa sa kanyang harapan ay napakalupit. Kahit may proteksyon ng monolith, ramdam niyang napakahirap itong salagin. Ang nakakatakot na aura ng kalaban ay nagpatahimik sa lahat. Walang sino man ang nangahas na makialam. Sa antas ng kanilang spirit energy at alchemy cultivation, malinaw na wala silang laban. Gaano nga ba kalakas ang misteryosong taong ito? At higit sa lahat, halatang hindi ito dumating na may mabuting layunin. Sa gitna ng tensyon, biglang napansin ni Longyun ang isang pamilyar na figure.
Isang matangkad at balingkinitang binata ang tahimik na nakatayo sa tabi ni Venerable Dragonflame. Bagamat bata pa ang kanyang anyo, ang kanyang presensya ay tila isang veteranong matagal nang humaharap sa malalaking laban. Siya nga si Liu Xuanji ng Alchemist Mansion. Nap-8 ang ngiti ni Longyun. Kung tama ang kanyang hinala, hindi basta-bastang pagbisita ang pagdating ni Venerable Dragonflame. May isang tao siyang hinahanap. At ang taong iyon ay si Zephyr. Longyun. Ano ang nangyayari? Nagtatakang tanong ni Shukon at Yeching. Hindi agad nakapagsalita si Longyun. Kasabay nito, napansin din ni Meng Zuan ang katotohanan. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Pareho sila ng iniisip. Ang lahat ng ito ay maaaring dahil lamang kay Zephyr. Hindi maliit ang problemang ito. Magpapaliwanag pa sana si Longyun. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, muling sumabog ang isang nakapangangilabot na kapangyarihan. Muling lumitaw ang multo ng Raging Fire Sword, na bumalot sa buong kalawakan at nagselyo sa lahat ng direksyon. Malinaw na hindi pa rin sumusuko si Venerable Dragonflame. Isang nakakabinging pagsabog ang yumanig sa kalangitan. Bumagsak ang napakalakas na banal na kapangyarihan, at ang mismong kalawakan ay nagsimulang mabiyak na tila nalalapit na ang katapusan ng mundo. Nanginig sina Longyun at ang iba pa. Halos hindi na sila makahinga habang pilit nilang nilalabanan ang napakalakas na pressure. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang dambuhalang palad ang biglang lumitaw. Nagningning ito sa mahiwagang liwanag at tila isang kamay na kayang durugan ang langit. Sa isang hampas lamang, tuluyang nawasak ang Raging Fire Sword. At sa isang iglap, naglaho ang nakapangangilabot na puwersang kanina lamang ay tila walang makakapigil. Si Kamahalan Luo Shui. Napabuntong hininga sina Longyun at ang iba pa. Dumating na ang kanilang inaasahang tagapagligtas. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Umalangaw-ngaw ang galit na boses ni Venerable Dragonflame. Luo Shui. Dapat mo akong bigyan ng malinaw na paliwanag. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa magiging kahihinatnan. Nanatiling kalmado si Luo Shui. Papasukin mo sila. Samantala, tahimik na nakatayo si Zephyr, ngunit ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Hindi man niya alam ang tunay na pagkakakilanlan ng kalaban, malinaw na ang lakas nito ay hindi bababa kay Luo Shui. At higit sa lahat, isa itong makapangyarihang tao mula sa Alchemist Mansion. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Zephyr. Posible bang ang tunay nilang pakay ay siya? O may mas malalim pang lihim na matagal nang itinatago? At ngayon ay tuluyan ng mabubunyag. Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1658, ang galit ni Venerable Dragonflame. Handa na bang isakripisyo si Zephyr? Huwag kang mag-alala. Ayos lang iyan. Maliit na bagay lamang ito. Paprotektahan kita. May mapaglarong ngiti sa labi ni Luo Shui. Pagkarinig ni Zephyr sa mga salitang iyon, tila nakumpirma ang matagal nang gumugulo sa kanyang isipan. Sa loob ng bulwagan ng Blazing Sky Tower, bumalot ang nakakabinging katahimikan. Nakaharap nila ang makapangyarihang si Venerable Dragonflame. Bagamat mukha lamang siyang nasa katanghaliang gulang, ang tunay niyang edad ay halos kasentanda na ni Luo Shui. Isa rin siyang alamat na nabuhay sa loob ng napakahabang panahon. Suot niya ang mahabang pulang kasuotan, at ang kanyang matipunong pangangatawan ay naglalabas ng nakapanghihilakbot na presensya. Sinasabing minsan siyang nagsilbing Grand Marshal, kaya bawat kilos at titig niya ay puno ng awtoridad at pananakot. Magkatapat na nakaupo sina Luo Shui at Venerable Dragonflame. Tahimik ang buong bulwagan. Ngunit ramdam ng lahat na anumang sandali ay maaaring sumiklab ang isang matinding labanan. Sa likuran ni Venerable Dragonflame ay nakatayo ang mga eksperto ng Alchemist Mansion. Samantala, kaharap naman nila ang mga elder ng Alchemist Alliance. Bagamat mas kaunti ang kanilang mga Elixir Grandmaster, hindi sila dapat maliitin. Ang kanilang husay sa alchemy ay halos kapantay ng Alchemist Alliance. Sa gitna ng tensyon, tahimik na nakatayo si Zephyr. At sa kanyang harapan, nakatitig si Liu Xuanji. Punong-puno ng galit ang kanyang mga mata, na para bang nais niyang pagbayarin si Zephyr sa lahat ng nangyari.
Malamig na nagsalita si Venerable Dragon Flame. Luo Shui. Paano mo balak lutisin ang bagay na ito? Kasabay ng kanyang tinig ay bumagsak ang napakabigat na presyon sa buong bulwagan. Parang kumulog sa kalawakan. Nang inag sinalong yun at ang iba pa habang pilit nilang nilalabanan ang nakapangangilabot na aura. Malinaw na ang pagdating ni Venerable Dragon Flame ay para lamang sa isang dahilan. Humingi ng hustisya para kay Liu Xuanji. Ngunit nanatiling kalmado si Luo Shui. Isang bahagyang ngiti lamang ang sumilay sa kanyang labi. Paano ito lulutasin? Tila hindi siya man lang nababahala. Lalong nagngit-ngit sa galit si Venerable Dragon Flame. Sa isang kisap mata, bigla niyang iniunat ang kanyang kamay. Isang naglalagablab na puwersa ang sumabog sa hangin at rumagasa patungo kay Zephyr. Naramdaman ni Zephyr ang matinding init na tila isang nag-aapoy na espada na handang hatiin ang kanyang katawan. Kasabay nito, umalangaw-ngaw ang galit na tinig ni Venerable Dragon Flame. Si Liu Xuanji ang pinaka-itinatangi kong alagad. Ngunit dahil sa lalaking ito, nadungisan ang kanyang pangalan. Luo Shui. Kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Nagliwanag ang kanyang mga mata sa naglalagablab na galit. Ngunit kikilos ba si Luo Shui upang iligtas si Zephyr? O hahayaan niyang siya mismo ang humarap sa galit ni Venerable Dragon Flame? At kung magsimula ang labanan ng dalawang makapangyarihang nilalang, sino ang tunay na mananaig? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1659, haharapin ni Zephyr ang galit ng Dragon Flame. Magsisimula na ba ang digmaan? Hindi na nagpaligoy-ligoy si Venerable Dragon Flame. Malinaw sa kanyang mga salita na wala siyang balak pakinggan ang anumang paliwanag ni Luo Shui. Sa katunayan, ayaw na talaga niyang makarinig ng paliwanag. Nang makita ni Nalong yun at ng kanyang mga kasama na si Zephyr ang pantirya ng galit ni Venerable Dragon Flame, hindi nila napigil ang magngit-ngit. Para kina Long Yun at Meng Zuan, hindi na lamang kasamahan si Zephyr. Itinuturing na nila itong parang sarili nilang nakababatang kapatid. Kaya paano nila hahayaan na apihin siya? Sa isang iglap, sabay na sumugod sina Long Yun at Meng Zuan at humarang sa harapan ni Zephyr. Kasunod nilang tumayo sina Shu Kun at Ye Qing. Apat na makapangyarihang eksperto ang sabay-sabay na humarap sa naglalagablab na presensya ni Venerable Dragon Flame. Boom! Pinagsama nila ang kanilang lakas upang salagin ang nakapangangilabot na aura. Ngunit, ang kanilang kaharap ay isang alamat na nabuhay sa loob ng napakahabang panahon. Isang tunay na halimaw sa mundo ng kultibasyon. Gaano man kalakas sina Long Yun at ang iba pa, napakalayo pa rin ng kanilang agwat. Sa isang malamig na pagsinghot ni Venerable Dragon Flame, lalo pang lumakas ang kanyang aura. Namutla ang mga mukha ni Nalong Yun. Nanigas ang kanilang mga katawan sa tindi ng presyon. Si Zephyr man ay nahihirapan ring huminga. Ngunit bigla niyang napansin na unti-unting nabawasan ang bigat ng pressure. Napatingin siya kina Long Yun at sa iba pa. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang taos-pusong pagprotekta ng kanyang mga kasama. Ngunit sa halip na umatras, isang malamig na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Bigla siyang humakbang pasulong. Nilampasan niya sina Long Yun at ang iba pa. At siya mismo ang humarap kay Venerable Dragon Flame. Mag-isang sinalubong ni Zephyr ang nakapangangilabot na aura ng makapangyarihang eksperto. Sa sandaling iyon, biglang nagmulat ng mga mata si Luo Shui. Kumikislap ang kanyang titig na tila kidlat. Kagalang-galang na Dragon Flame. Sobra na ang iyong ginagawa. Kasabay ng kanyang mga salita ay sumabog ang isang napakalakas na aura. Boom! Nagbanggaan ang dalawang napakalakas na kapangyarihan. Yumanig ang buong bulwagan. Nagbitak ang kalawakan, at ang paligid ay tila hindi na kayang tiisin ang puwersang naglalaban. Hindi pa man sila tunay na naglalaban. Aura pa lamang ang nagbabanggaan. Ngunit sapat na iyon upang manginig ang lahat ng naruroon. Maging si Zephyr ay hindi napigil ang mamangha. Ito ba ang tunay na kapangyarihan ng mga eksperto sa antas ng insight? Isang kapangyarihang tila kayang durugan ang langit at lupa. Malamig na nagsalita si Luo Shui. May ebidensya ka bang si Zephyr ang tunay na nakasakit sa iyong alagad? Ngumisi si Venerable Dragon Flame.
Hindi ba sapat ang salita ko? Hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos ay mariin niyang idinagdag. Luo Shui. Maaaring mas mahina ako kaysa sa iyo. Ngunit kung ipagpipilitan mong protektahan si Zephyr, huwag mo akong sisihin kung makikipagdigma ang Alchemist Mansion laban sa Alchemist Alliance. Sa isang iglap, natahimik ang buong bulwagan. Lahat ay napatingin sa dalawang makapangyarihang pinuno. Ang Alchemist Mansion at ang Alchemist Alliance. Kapag nagsimula ang digmaan sa pagitan ng dalawang higanteng puwersang ito, walang panig ang tunay na mananalo. Ngunit, handa bang isugal ni Luo Shui ang kapayapaan ng dalawang pinakamakapangyarihang puwersa para lamang protektahan si Zephyr? At ano ang magiging kapalit kapag tuluyan ng sumiklab ang digmaan? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1660, isang nakagugulat na kahilingan. Si Zephyr at Liu Xuanji, magpapakasal. Alam ng lahat na mas makapangyarihan ang Alchemist Alliance kaysa sa Alchemist Mansion. Ngunit kahit ganoon, hindi nila kayang tuluyang lipulin ang Alchemist Mansion. Kapag sumiklab ang digmaan, parehong panig ang magdurusa ng matinding pagkalugi. Kahit manalo ang isa, napakalaki pa rin ng magiging kapalit. Kaya naman, maging si Luo Shui ay napaisip. Unti-unting naging seryoso ang kanyang mukha habang sinusuri ang sitwasyon. Samantala, malamig na nakatitig si Liu Xuanji kay Zephyr. Punong-puno ng galit ang kanyang mga mata, na para bang gusto niya itong hatiin sa dalawa. Bilang pinakamamahal na alagad ng Alchemist Mansion, sanay siyang iginagalang ng lahat. Ngunit sa tuwing makakaharap niya si Zephyr, siya ang laging napapahiya. Hindi niya matanggap ang lahat ng nangyari. Ngunit kahit ganoon, may pakiramdam siyang hindi lamang paghihiganti ang dahilan ng pagpunta ni Venerable Dragon Flame sa Alchemist Alliance. Parang may mas malalim pa itong layunin. Sa wakas ay nagsalita si Luo Shui. Kung ganoon, ano ba talaga ang gusto mo? Ngumiti si Venerable Dragon Flame. Napakakakaiba ng ngiting iyon. Gaya ng kasabihan. Ang gumawa ng problema ang dapat mag-ayos nito. Dahan-dahan niyang itinuro si Zephyr. Dahil siya ang dahilan ng lahat ng ito. Siya rin ang dapat magbigay ng solusyon. Napansin ni Luo Shui ang kakaibang ekspresyon sa mukha ng matanda. Parang nahulaan na niya ang susunod nitong sasabihin. At tama nga siya. Malakas na sinabi ni Venerable Dragon Flame. Nasira ang reputasyon ni Liu Xuanji. Kumalat na ang balita. Paano na siya makapag-aasawa sa hinaharap? Kaya iisa lamang ang hinihiling ko. Magpakasal sina Zephyr at Liu Xuanji. Sa isang iglap, natahimik ang buong bulwagan. Pagkatapos, sabay na sumigaw sina Zephyr at Liu Xuanji. Hindi ako pumapayag. Nagkatinginan silang dalawa. Pareho silang puno ng pagtutol. Para bang walang sino man sa kanila ang handang tanggapin ang mungkahing iyon. Lalong nagngit-ngit sa galit si Liu Xuanji. Natural lamang natutulan niya ang kasal. Ngunit, ang mas ikinagalit niya ay ang matinding pagtanggi ni Zephyr. Parang hindi man lamang siya karapat-dapat. Bilang marangal na prinsesa ng Alchemist Mansion. Paano siya kayang tanggihan ng isang lalaking tulad ni Zephyr? Para sa kanya, isa itong matinding kahihiyan. At kung kumalat pa ito, paano na lamang niya haharapin ang buong mundo? Malamig na tumitig si Venerable Dragon Flame kay Zephyr. Unti-unting dumilim ang kanyang mukha. At sa malamig niyang tinig ay sinabi niya, wala kang karapatang tumanggi sa kasalang ito. Ngunit susunod ba si Zephyr sa utos ng Venerable Dragon Flame? O pipiliin niyang kalabanan ang isa sa pinakamakapangyarihang nilalang sa mundo ng alchemy? At ano ang mangyayari kapag tuluyan niyang tinanggihan ang kasalang ito? Abangan sa susunod na kabanata.